Hi, I found this phone on the shelf. Silver iPhone 17 found between the tech stacks, category electronics. Hi everyone! Ngayon, demonstrate natin kung ano yung process kung paano ang isang staff na nakahanap ng isang lost item, which is an iPhone 7, 17 na black, ay ilalog niya sa system natin for record purposes. So, mag-login siya. Kung nga si Miss Alice Reyes ng FEU Library. So, isa siyang staff. So, meron na siyang account. So, magla-login lang siya. Pagka-login niya, diretso na siya dito sa dashboard. Ilalag niya lang yung item. Ngayon, choose niya yung category, which is phone, primary color, which is black, ano yung brand. Siyempre, pag nakita natin agad, iPhone 17, or iPhone muna, iPhone lang muna. Description, iPhone 17 black with silicone case. Black silicone case din. Yan. So, yan yung nakita ni ma'am. So, select lang siya ng location kung saan niya ilalagay ito. Siyempre, pag valuables, kailangan nakalock. So, kailangan mayroon siyang storage na secure para hindi mawala yung item. Then, yung nakita niya lang to last Monday. Tapos, mayroon siyang phone. I-upload niya yung photo. Ito. So, na-upload na niya. So, ito yung photo na yun. Nasasubmit niya lang. Once submitted, tatabi niya na yung item. Ngayon, may instructions. Yun yung reference number. Ngayon, hihintayin na lang niya na merong student na mag-report. Then, mag-match yung item. I-review ng other staff or ng admin yung item. So, pwede natin siyang i-double check. Double check natin yung nilagay natin. Yung picture, category, color, a brand, tapos yung other items na i-review ng other staff. Tapos, pwede rin natin edit kung may kamali tayo. Check natin kung kami mali natin nilagay. Okay naman, cancel na muna natin. Tapos, check natin yung review. Baka meron na. Meron ng phone. Ito medyo mataas ito. Phone na black. Check nga natin. I-review natin to. Kung pareho lang sila. Magkaiba. Hindi. Ito ay ibang log. Ibang iPhone 15 naman siya. Hindi siya 17. Hindi ito yung hinahanap natin. So, hindi siya. Pwede natin siyang i-reject. I-reject natin yung match. Lost item is ano ba ito? The reported loss item is iPhone 715, while the found item is iPhone 17. Tapos, reject match. Different color and model. So, once na na-reject natin siya, nakalagay na siya rejected. Yun. Saka meron siyang case Raymond's layer. Pareho pala sila ng color. Anyway, pareho black pero ito kasi is silicone na siya So, wala lang tong picture. Iba lang yung picture niya. Kasi ito, isang sample entry lang. So, that's it. Nakikita mo naman kung sino nag-record. May kita rin siya ni admin. Then, yun na po. Ang 4D dashboard of the library staff. Hi, has anyone turned in an iPhone 17 recently? I think I left mine here yesterday. We haven't logged one today, but you can check our lost and found system. Just Hello, welcome back. I will now demonstrate
how a library client, either student or faculty member, will use our lost and found management system. Kung first time nila, they will create an account. But if not, second time or third, diretso na silang login. So, kung wala pa silang account, first time nila, nawalan sila ng iPhone. So, register muna sila, lagay lang muna nila yung name nila, tapos, classification nila, tapos student number nila, lagay natin, tapos, ano ba to? Yun, tama naman. Tapos, okay, tapos, gawin lang natin mix para madali lang. Tapos, wala kamali tayo. Oops! Ayusin natin. Mabilis pala ang ano, mabilis. Tapos password. Ano bang na ito? Tapos, ito ulit. Confirm. Create tayo ng account. Yun! Pasok na siya. So, nakikita natin yung pangalan natin. Tapos, UI user. Ngayon, i-report niya na yung item niya. So, either ito or ito. Either way, pwede naman. So, nawalan siya ng item. So, ito na. Phone. Ayun, nawawalan niya. iPhone. iPhone, ano siya. Black. Tapos, iPhone 17. Kasangla pa. Hulugan. Hulugan. Pro. iPhone 17 Pro Black with silicone case colored black. So, yan na ganun. Sa may Filipiniana section. Wala. Sa may mga shelves. Naghahanap lang ng libro, napatong, yun, no, naiwan. Naiwan niya noong Monday. Tapos, photo, yan. So, usually wala siyang photo eh. Di ba pag item mo naman, di mo naman siya nilalagyan. So, wala kang photo, yan. No? So, yan, na-report mo na siya. Check mo lang, tama ba? Tama ba yung ni-report mo? Tapos kung may mali, edit din lang natin. Kaso okay na siya, cancel natin ulit. So wala lang siyang picture kasi syempre, realistically, wala ka namang item ng phone. Wala ka namang picture ng phone mo, di ba? So yun, hihintay na lang natin na magkaroon ng notification dito. Pagka nagkaroon ng match. So, kung wari, nalagay niya na, hintayin lang natin na hintayin natin yung staff na mag-review ng mga matches. So ngayon, ilagin natin yung staff o si Ma'am Alice. Ma'am Alice at yan. Ayan. Taas ito ah. Ito. Mukhang ito na. Aba. Mukhang ito na ang may-ari. Ito, tatlo yung ganun. Hindi niya lang nasabing pro dito. Pero, pag dalawa yata ang camera, pro. Pag dalawa lang, hindi pro. So, wala lang siyang picture. Mukhang ito na. Siya na ang the one. So, black, parehong black. Nagkamali lang siya dun sa pro. Hindi lang nasabi dito na pro. Pero pareho sila ng date loss. So, mataas yung percentage niya. So, i-approve natin yung match. Approve. Same item. Same model. Same color. Discrepancy in model. Huwag na natin ilagay. Okay na yun. Tapos, approve na natin.
Ayun, na-approve na siya. So, kung na-approve na siya, mano-notify si student. So, nakita niyo yun, na-review ni staff, ka-logout na si staff, si student, maglalagin ulit siya, or mano-notify siya via her registered email. Ngayon, pwede rin siya pumunta dito. Pwede niya rin i-check, double-check kung ano nangyari. Wait lang, lagin lang natin siya. Tapos, ayun, may notification. Match approved. Please submit your claim. Okay, sige. So, nakita rin natin siya. Stop approve your phone. So, makikita natin siya na, okay Stop has approved the match of your upload. Upload lang natin yung ating ID or any government ID. Sige, upload tayo. Upload natin yung ating picture. Ano ba? ID. Kuwari ito lang yung ID natin. For example lang. Ayan. So, ayan. All right, let's get that uploaded. Done. And yun. So, ayun. Na-upload na natin yung ating identity proof. So, once na ito ay i-pick up na lang. So, your ID has been received. Bibisit na lang yung counter. Tapos nakita naman yung schedule. Ibigay lang yung reference number. Tapos i-verify na lang yung staff. Tapos ibibigay na yung item. So, ito, mark na natin siya as read. Okay na siya. Yung claim natin, nandito. View, my claims, view, awaiting, match, pick up. Waiting na lang to. So, lista lang natin to. Then, punta na tayo ng library. Ngayon, check natin yung interface ni staff. So, balik tayo kay Ma'am Alice. Tapos, check natin kung anong nasa interface niya. So, claims queue. Ayun, ito na siya. Waiting for pick up. So, verify natin siya. Ngayon ay, check natin yung identity ng person. Naki-check naman natin yung ID niya. Match naman yung report. Tama naman. Kasi pareho naman siya. Tapos, the item matches the description and photo. Actually, check na naman siya. Pwede mo naman siya i-check ng ganyan. Or back, or dito. Yun. Nakikita mo naman yung ganun. Yung lost and item found. Tapos, check mo na siya. Ngayon, pwede mo na siyang i-ganon. I-ask mo na yung signature niya for claiming. Kung for example, yan. Signature niya. Na-capture na yung signature. Tapos, or kung may gusto, may gano'n na siya, gano'n na siyang sariling gano'n, pwede rin naman. Or ito na lang para mabilis. Tapos, kailangan ng selfie with the claimant kasama yung item. So, start natin yung camera. Teka. Wait lang. Hindi kasi pwede kasi ginagamit ko siya sa ganun. So, kung nagphoto na lang kami, ayaw ng camera kasi hindi nag-work. For example, na gumamit na lang ng ibang camera si staff kasi nga hindi gumagana yung camera or webcam ng computer. Dito na lang siya. Kung sino pictures mo ako dito. Kung saan ba ako? Pictures. Kami ulit. Tapos, yun. Item has been released to the student. Tapos, confirm na lang natin yung ganun. Yan. I-release na natin.
ibigay na natin, nakuha na natin yung selfie at saka yung signature ni claimant. Then, i-hold na natin siya to release. So, i-hold mo lang siya. Yun, okay na. Hindi na siya mababago yung record na yun. So, permanent na siyang nakalagay as ayan, nakalagay na siya dito. Recorded na siya as release. Hindi na rin siya mabubura or what. Ganun siya. For admin review na siya. Kasama na siya sa i-report ng admin. So, that's it. So, yun. Meron na tayong nakuha na siya. Approve, nakuha, and na-release. Yun. So, that's it. Na-release na siya. Found item, release. Oh, mayroon pa dito. Na-release na rin. Anyway, ayun. Or ang next naman natin ay sa admin. You reported a lost iPhone 17 Pro yesterday, correct? Yes, that's mine. Great. I just need your signature here and then you can take it. Of course. All set. Take care of it this I will. time. Hello everyone, we are back. And now we are going to explore the admin side of our lost and found management system. So, take note, we are now on the local host. Kanina kasi we are on the hosted or on the production level of our system for demonstration purposes. Pero hindi na natin siya magagamit for this admin interface kasi meron siyang limitations kasi kailangan natin mag-pay for the hosting services and may features na kailangan i-activate for worth 300 pesos. Dito muna tayo sa libre muna. Okay? So, as you can see, nakikita mo na ikaw yung admin. Akala ito yung admin user account. So, yung dashboard ng user and staff is you have access to. Meron ka rin function na ganun kasi ikaw ang admin. So, you have it over here on the left side. Now, you have the unique interface which is dito sa may pinakababa. So, ito yung parang general, tapos sa staff, then yung sa'yo lang, exclusively for you. So, dito more on reports lang. Kung gusto mo lang i-generate lang yung reports, ganyan, makikita mo lang siya. Kung ano yung rate ng effectivity, sa kung ano, gaano karami yung mga na-report. Tapos, sa effectiveness, kung ano ba yung ilan yung gano'n natin, ilan yung pending, approved, and rejected na matchmaking, item match. Then the last is user activity. User activity naman is more on kung ano yung report mo, ilan, gaano karami. Ayan. Then afterwards, balik tayo sa audit. Sa audit naman, more on ganun to. More on the actions, more in-depth, more on makita mo kung ano yung mga ginawa ng client mo, kung nag-login sila, ano yung ginawa nila afterwards, yun. Sa donate naman, wala pa tayong na-mark as expired. Pero automatic kasi siya after 365 days. Nag-automatic yung status update niya from open to ma-mark siya as expired. Tapos, ito naman, ito yung RESTful API natin kung saan ang integration natin is pinifetch lang natin yung list from ITS. Pero itong list na to is in another table. Hindi niya ina-alter yung existing table natin. Ibig sabihin, kung nag-register si user dito sa atin, separate table siya. At the same time, yung kinuha nating API or data sa ITS, separate table rin siya. Hindi niya ina-affect yung existing table natin. This is only for verification purposes. Kasi kung ngari, ang student and yung faculty, once active sila
for this semester, pag pinex natin to, nakikita natin sila dito sa list na to. Pwede naman natin siyang i-pick as name. Yan, parito. So, madali lang siya makita agad. Ngayon, pag nakita natin siya, pwede natin siya dito i-verify dito sa users and roles. So, kung tama yung record, as is siya, active, ayun. Pero, pag hindi siya active, sabihin hindi siya enrolled, nagsinungaling siya for whatever reason, pwede nating i-deny yung access or deactivate. So, yun yung integration natin of the RESTful API. Hindi natin siya ginamit to alter the table. Intact pa rin siya. This is only for checking purposes. Kasi nga, sa stop kasi they already have two verification steps, which is the ID, government ID, and the certificate of registration. And kung wala man yung dalawang yun, you can ask for the system admin for identification verification using our API. So, after nun, nandito na tayo pwede natin siya deactivate, makikita naman natin siya. So, sa upon registration kasi, makikita, ang nakalagay lang doon is student and faculty. So, pag nag-register ang staff, pwede natin siyang i-register dito, dire-diretso lang siya. Tapos, papalitan lang natin siya ng role, which is staff. Pero, initially, ang pan-login nila, either student or faculty lang ang makukuha or mare-register nila. So, ang staff and faculty, ito lang din yung access nila. Ang staff, solely, ito yung access nila. At the same time, ito rin. So, dalawa. Then, next, yung storage location, yan, pwede natin ilagay na, hindi na ito active, puno na, pwede na natin siyang deactivate or hindi na siya working or napalitan na siya. Pwede tayong maglagay ng bago, tapos describe mo lang siya. Or, puno na itong item na to, pwede na natin siyang i-close. Tapos, holding period, ayan, pwede natin i-set. Kung ayaw nyo na ng 1 year, gusto na natin mabilis yung turnover, pwede naman natin i-divide ng 2, so quarterly na lang siya. Tapos, sa notification, ayan, yung dito sa bell lang siya eh. Dito lang siya sa bell kung ayaw niyo na, pero kailangan na nagagano natin siya. Na i-inform natin kung sino yung nag-report at kung ano yung status ng item nila. Then match scoring, ito gaya nga ng pag nagganon tayo, nag-report tayo or sa match review, meron siyang mga, ito 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung may mga scores. So, balik tayo sa may score. So, ito yung may mga score. So, minamatch lang yung score. So, kung nga, sa category, pareho silang phone. So, 30 agad. Pag pinili mo. Kasi, di ba, sa category, ipiliin mo lang naman siya, di ba? Kung nga, category, bag. Pag pareho silang bag, 30 agad yung score na ibibigay ng system. So, i-add lang niya, tapos pag makikita mo, ito na yung lumalabas na score. So, doon naman sa description, ganun lang, check niya lang yung word per word. Kung may word na may matching word na phone. Kung may phone doon sa description, yun, nagkakaroon siya ng score. Ayun siya. Ganun yung mechanics or algorithm doon. So, sa backup status naman, ito yung naglalagay tayo ng additional backup. Another table for just in case makurap or ma-down yung isa nating database. So, it's another database. So, ayun. Binabackup lang natin yung schema. Ayun. Pero dito, meron siya din dito eh. Meron din tayo dito. Ayan, download backup. Pero up-to-date naman yung status natin. So, ito yung ating, ayan. Up-to-date yung
Yan natin. So, yung dinownload natin na schema, and yan yung backup natin. Store lang muna natin siya. Tapos, upload natin siya sa, pwede natin siyang i-upload sa another database. Pero for now, ito yung ano. So far, maliit lang naman siya. So, feasible tong ganitong method. Pero as the system grows or marami na entries, we will integrate it automatically na on another database. So yun lang ang dashboard ni admin. So pwede rin naman siya mag-review at the same time, pero we more on review tayo more on review, more on verification, more on system management, more on checking kung ano yung mga movement ng users and data. So hindi na natin muna siya, huwag na natin muna itong galawin as much as possible. Hayaan natin yung staff ang mag-review kasi sila naman ang may function nun. At the same time, sila rin naman yung nagre-release ng items. So for now, ito muna yung function ni admin. So yun ang ating lost and found management system. I can't stop smiling. My iPhone 17 is back. Someone turned it in, and the library's lost and found system contacted me right away. It was so easy and super